Sa mga job seekers na naghanap ng trabaho opportunity dito sa Canada, sana po ito ating video ay magkaroon man lang kayo ng mga idea kung paano ba mag-apply dito nga sa Canada. Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? So guys, pasensya na kung medyo napakatagal kong hindi nakapag-vlog dahil nga sa medyo na-busy yung aking buhay, no? But again, sabi sa inyo, ako po ay nagpo-post naman sa aking short videos dito nga sa ating YouTube, doon sa aking TikTok at sa aking Facebook. Sana po yung mapanood niyo din doon, okay? So, but again, sinasabi ko sa inyo na ito ating mga vlog dito ay sana ay napakagandang gabay ito para sa inyo sa mga nagnais ng mga trabaho dito nga sa Canada. Dahil nga sa ang daming mga job opening dito, marami pa rin naghahanap ng mga trabaho. Subalit, sinasabi sa inyo na kung kayo man ay qualify dito, subukan nyo mag-apply. But again, ang aking advice sa inyo na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito, subukan yung basahin muna. Okay? And again, kung kayo man ay may mga sapat na mga qualification, isulat nyo dyan sa inyong resume dahil nga sa napakalaking bagay na ang inyong mga resume at qualification ay maganda upang kayo ay makuha ng mga employer at itong mga agency na inyong mga ina-applyan, no? Dahil napakarami nga, mayroon din tayong mga trabaho dyan sa workabroad.ph, subukan yung tingnan, yung ating trabaho din dito sa SaskJob, sa Indeed, or sa JobBank. Subukan niyo lang, no? Sana itong ating video ay makapagkuha man lang sa inyo ng mga idea kung paano ba mag-apply, ano bang gawin nyo, okay? Dahil napakalaking bagay na kayo ay alam ninyo kung paano mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada. Subalit, importante sa sinasabi sa inyo lagi na huwag din yung basahin yung, for example, housekeeping. Housekeeping, oy, okay na, pwede na ako dito. Cleaner, oy, pwede na rin ako mag-apply dito. Kailangan basahin nyo ano bang mga tasks and responsibilities na kinakailangan ng employer or ng agency. Dahil ang mga yan ay nagbabase sa inyong resume. Kung kayo ay qualify, basahin nila ang inyong mga resume, tingnan nila kung ang iyong resume ay maayos. Ikaw ba ay, kumbaga, na nakukuha nyo yung qualification, nakukuha nyo yung kailang hinahanap na talagang kayo ay matawagan. Subalit siya sabi sa inyo, dito sa Canada ay walang placement fee, wala kayong babayaran dyan. Ang importante na ang pangayos sa inyong pag-apply. Okay? So, huwag kayong basta-basta magbigay ng pera sa mga nanghingi ng pera sa inyo sa processing fee dahil ito po ay kay employer. Doon naman sa biometrics at sa medical, yan po ay babayaran nyo. Kayo mismo ang magbabayad yan. Hindi nyo pwedeng ibayad, ibigay sa mga nanghingi ng pera sa inyo na sila ang magbayad. Hindi po. Kayo ang magpa-schedule, kayo ang magbabayad ng biometrics. Okay? So again, sana po ay malinaw at magkaroon mo lang kayo ng idea na ano ba proseso dito. Dahil yung iba nating mga kabayan, yun nga, pag nakakita ng trabaho o magkano o bigay agad, huwag kayong bumigay kasi sayang yung perang binabayad nyo and pagkadating na at nakapagbayad na kayo, biglang bula nawawala. Okay? So, wag po kayong basta-basta magbigay ng pera, wag kayong basta-basta maniwala. Ang importante, sinasabi ko sa inyo, mag-research kayo. Kung yung bang kumpanya na yan ay nag-hire ba talaga sila, puntahan nyo ang kanilang website, tingnan nyo doon sa kanilang website kung sila ba talaga ay legit na naghahanap ng mga trabahador. Then, sa tingin ninyo na legit yung kanilang hiring base doon sa ilang kanilang resume or sa kanilang company na nag-hire sila, then mag-apply kayo. Okay? Yun ang pinaka-the best. Kaya nga sinasabi ko, tinuturo ko sa inyo lagi na kayo ay magbasa, kayo ay mag-research upang kayo nga ay hindi mabudol. Subalit kung kayo man ay hindi nagbabasa at hindi kayo nagre-research, apply lang kayo ng apply. Sa gusto niyo, nasa sa inyo yan. Okay? So ako, ang aking malasakit ay para sa inyo at sana po ito aking ginagawa ay hindi po para sa akin to. Para po to sa inyo. Okay? Dahil ako ay nasa Canada na. Well, anyway, again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ito po ay na-post doon sa JobBank. And again, tingnan natin itong trabaho na to. Halika. So ngayon guys, ito po ay nasa JobBank. And again, sinasabi sa inyo, kung hindi po ay napag-sign in, mag-sign in kayo dyan. And again, makikita nyo itong trabaho na tong industrial
instrument mechanic. Okay? Kung kayo man ay qualify dito, mag-apply kayo. Kung hindi maki-qualify sa mga trabaho na to at wala kayong experience sa mga ganitong trabaho, then maghanap kayo dyan sa job bank. Okay? Makikita nyo at nakikita nyo yung ating screen na ano ba ang mga hinahanap dito. So again, ito po ay nasa Rocky View. Dito nga malapit sa Calgary. Again, on-site, napakagandang salary nito, $42 per hour, permanent employment full-time, and again, mag-umpisa as soon as possible. So again, benefits, health benefits, financial benefits, long-term benefits, at 5 katrabahador ang kailangan, at ito po ang kanilang job sa job bank reference number. Okay? And again, ang employer dito ay nag-apply na ng LMIA. Again, kung kayo man ay may mga sapat na qualification o yung ating mga kabayan na nandito at sila ay naghahanap ng trabaho at sila ay naghahanap ng employer, ayan, pwede rin kayo. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, pwede rin kayo mag-apply dito. Okay? So again, ang employer ay nag-apply ng LMIA. Ang LMIA ay para po to sa mga temporary foreign workers. Ang mga Canadian permanent resident are able and encouraged to apply. And again, hindi kinakailangan ng LMIA ang mga Canadian at permanent resident dito. Okay? So again, ang overview dito ay English, education, other trade, certificate or diploma. Kung kayo man ay may mga ganyan, subukan nyo. Experience, at least 5 years work experience dito nga sa trabaho na to. And again, on-site work must be completed at the physical location. There is no option to work remotely. Okay? So talagang nasa on-site kayo. Green job, employer stated that this position is a green job because it involves tasks and responsibilities contributing to positive environment outcomes and helping Canada achieve its zero target. Okay? So again, talaga dito sa Alberta, dahil kami ay nasa lugar kung saan mga maraming oil deposits, kaya ngayon sinusubukan ng maging net zero target ang Canada, okay? Ang Alberta. So, again, on-site environment, outdoor, at heights, confined space, and then noisy, okay? And then work setting is various location. Marami tong location na to. Again, ano ba tong task and responsibilities? So, sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay may mga task and responsibilities sa mga trabahong klaseng ganito, na pagiging industrial instrument mechanic. Isulat nyo lahat anong mga ginagawa nyo. Napalaybay kayo ay nagsusulat sa inyong mga ginagawa, ay inyong mga previous jobs or current jobs, na sisulat nyo lahat. Dahil importante po yan na kayo ay nagsusulat sa mga ginagawa nyo para kayo ay makuha ng employer. Okay? Again, ano ba tong responsibilities and tasks? Inspect operation and instrument and system, read blueprints to determine work requirements, repair and adjust system components, complete test and maintain reports, remove and replace defective parts, calibrate components and instruments. Logical approach for troubleshooting, determine testing and maintenance procedures, install new measurements, instruments, coach and instruct apprentice, perform schedule preventive maintenance work. Okay? So again, kung ano pa mga ginagawa nyo sa pagiging technician or mechanic, isulat nyo lahat. Ano bang klaseng mga machine ang ginagawa nyo, kung nagto-troubleshoot kayo, nagre-repair kayo, isulat nyo lahat kung anong mga ginagawa nyo. Okay? Napakalaking bagay po yan. And again, ito po ang sinabi nga nila na meron silang mga health benefits dito. May dental disability benefits, healthcare plan, vision care benefits. Again, meron pa silang financial benefits, registered retirement savings plan, RRSP. Okay? Napakagandang opportunity ito. Long-term benefits for maternity and parental benefits. So again, sabi sa inyo guys, subukan kong kunin yung kanilang email address at again, ilalagay ko diyan yung kanilang ito yung kanilang email, and then subukan nyo lang applyan at subukan nyo kung kayo man ay mga taga dito lang sa Calgary, subukan nyong applyan at andyan po yung kanilang phone number. So try nyo na lang applyan, subukan nyo. Okay? So again, sinasabi ko sa inyo na napakalaking bagay na kayo nga ay nagbabasa
bago kayo mag-apply upang malaman ninyo kung ito bang trabaho na to ay talagang para sa inyo, no? And again, itong kumpanya na to ay legit talaga to at nakikita ko to sila dito sa Calgary. So again, subukan niyo lang. Wala namang mawawala kung kayo nga ay magsubok. Subalit importante kung bago kayo sumubok, basahin niyo muna, no? Para at least ang inyong resume, sulat niyo lahat ng ginagawa niyo bilang isang mekaniko, sulat niyo lahat bilang isang kung ano man ang mga trabaho niyo, industrial mechanic, sulat niyo lahat kasi napakalaking bagay na kayo nagsusulat upang kayo nga ay ma-qualify sa trabaho. Okay? So, talagang ang competition dito, lalo na to kay malaki ang sahod, ang competition dito napakataas. Napakataas ang competition dito. Subalit sinasabi ko sa inyo, ano man ang kataas ang kompetisyon, kung kayo ay qualify, ayusin nyo inyong mga resume, panis yan. Okay? Panalo yan. So, but again, sinasabi sa inyo, sana po itong ating video ay gabay kung paano maghanap ng trabaho dito nga sa Canada, lalo na dito nga sa Job Bank. Puntahan niyo yung website na yon, mag-sign in kayo. Walang bayad po yan. Pwede kayo mag-download ng app, pwede kayo sa app maghanap, and pwede kayo sa website, puntahan niyo sa website. Hanapin nyo, tingnan nyo kung ano man mga trabaho na hinanap nyo, subukan nyo hanapin dyan. And again, time to time, i-check ninyo para at least makikita nyo na, uy, may trabaho pala para sa akin. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo guys, kung hindi pa yung nakasubscribe, sana po yung makusidyo i-like, i-subscribe. Huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, balit guys, marami pong mga videos dito at sana po ay makapagbigay man lang sa inyong mga idea na sana ay magkita-kita tayo dito sa Calgary. Kung kayo man ay magawi dito sa Calgary, mag-comment lang kayo, sana magkita tayo. Okay? So, but anyway, guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.